Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ay mga Bisaya, kumusta mo diha? Laban lang sa kinabuhi ha. O ito ang ating ilis-lebak-lebak for today. Naku, panalo. Panalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nararamdaman ko na feel ko talaga, disclaimer lang ha, opinion ko lang to ha. Iba't ibang opinion, iba't ibang kuro-kuro, political views ko lang to ha. Pumanig ang ICC for the first time kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pumanig sa defense team. Success si Attorney Kaufman mga kabibig. Pinayagan ng ICC yung request nila Kaufman na mag-submit ng additional 78 evidences to counter the prosecution. Palakpakan naman dyan. May malaking, ano tawag dito, ito sabi sa ba, murag natay dakong ano ba, dakong grass ang umaabot mga kabibig. Tingnan mo, oh. Parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin mga kabibig. Kasi malapit na ang 2028. Ala, anong connection sa 2028? Kasi baka na-feel na ng ICC na mawawala ng power si Bongbong at baka itong mga taga-ICC ba, baka nag-obserbar din ito ba? O punta nga kayo sa Philippines, mag-observe kayo kung sino ang malakas na politiko doon. Eh kung nalaman ng ICC na malakas si Sara maging presidente. Hala. So medyo feeling ko lang to ha. Bahala ka dyan. Ito yung mga analysis ko ba na baka naramdaman ng ICC na medyo simplang na tayo nito ha. Baka sa 2028 nalaw si Sara, baka tayo ang tatargetin. Baka ito si Sara, hingin ng tulong sa mga malalaking bansa, knowing presidente na siya ng Pilipinas, ay baka yun ang makabibig na nakikita natin, di ba? Baka marami pang mga ICC prosecutors, lawyers, and judges na maban sa Amerika at mawala ng hanap buhay. Naka! Yan kababig. ICC pumanig kay PRRD. Mga ebidensya ni PRRD laban sa prosecution, pinapasubmit na ng ICC. Nako, feel ko na talaga. This is it, the time, the moment mga kabig. O, ito ha, baka sabihin naman, si Kabibig ba, mahilig talaga sa chismis, no? Uy, itong mga chismis ko, may ebidensya rin ako, ay. Hindi ibig sabihin mo, chismis lang ako dito na puro babula-bula ang aking bibig, eh wala akong mabasahing mga impormasyon. Meron din talaga. Kaya nga, isi-share ko itong nakita ko, post ng mga maraming netizen. Ito, una, ito, from Alvin and Tourism. Tingnan natin. Ito ang, tingnan nyo kabibig. Yan. So, anong sabi dito ni Alvin and Tourism? Click natin. Itong si Alvin and Tourism. Ito ang sabi niya. Hindi. Where is it? Ito. Latest ICC update. Decision on the defense request for leave to add items to its list of evidence and the prosecution's request to add 2 items to its list of evidence. So, ang prosecution nag-request din ng 2 additional items daw. Pero kina Pangulong PRRD, 78. The Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court issued a decision regarding additional evidence ahead of the confirmation of charges hearing scheduled on February 23, 2026. The defense requested leave to add 78 items for its list of evidence, while the prosecution sought authorization to include 2 additional items. Both parties confirmed that they did not object to each other's requests, and the common legal representatives of victims likewise raised no opposition. Considering the limited scope of the proposed additions, their relevance to the charges, and the absence of objections, the Chamber found good cause to grant both requests without causing undue prejudice to either party. It therefore approved the inclusion of additional materials and ordered both sides to submit updated list of evidence by February 13. So, yun nakabibig. So, ngayong February 13, sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte mag-submit ng mga 78 items pa na ebidensya nila to counter the prosecution evidences din. Diba? So, malaking development to.
Ang prosecution, gusto sila lang mag-add ng 2 items, pero kay Pangulong Duterte, 78 items. So maybe the 78 items are very strong items na posibleng magamit, na posibleng malaki ang maitutulong para mabasura itong mga kasong ito, mga kabibig. Diba? Tignan nyo, kabibig, oh. Mga kabibig. Kaya feel ko talaga, no, parang iba na ang ihip ng hangin ng ICC. 'Di ba mostly 'pag mga request ng Pangulong Duterte palaging binasura ng ICC, pero 'pag request ng prosecution, parang okay lang sa ICC. Pero ngayon parang iba eh. Iba yung hangin yung kabibig. Amoy, ano ba? Feeling ko talaga na there's something going on. Naku po, na niluluto, 'di ba? Ay naku mga kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? So, ito ha, may nakita akong video kanina kabibig ba, tungkol kay ano ba, feel ko talaga no, parang si BP Sara talaga ang naging susi sa pagbabago ng ICC. Ako feeling ko talaga yung kabibig na parang natakot ang ICC. Kasi sa mga surveys, mataas si BP Sara. O ito ha, makinig tayo kay Duterte Youth Party List Cardema sa kanyang obserbasyon ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, lalo na kay VP Sara. Makinig tayo mabibigyan. Ito ka bibig, makinig tayo. Oh boy. Ano ba? Ito na. Man, ang panibagong survey na ang ating pangpangulo, Ronald Cardema po, ng Duterte Youth Party List. At lumabas naman ang panibagong survey na ang ating pangpangulo, pangalawang pangulo, di ba? Pangpangulo, Sara Duterte, ay tumaas na naman. Palakpakan dyan. Ratings at performance ratings. Yes, taas. Diba? Talagang wala na. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay Sara Duterte na. Kaya nga ang kanilang kaya na lang gawin ay i-impeach para hindi manalo. Kasi alam na nila sa ratings at sa boto, ang pinakamataas, Inday Sara Duterte. Ngayon ay 2026, next year 2027, filing na. Pagka-presidente at 2028, eleksyon na. Alam na kung sino susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kaya wala na silang ibang ginagawa kung hindi siraan, i-impeach. Meron pa yung si Madriaga, yung topak na nakakulong na sinasabi, bagman daw siya, bagman. Hindi nga siya kilala. Sinasabi rin niya, PSG siya. Hindi rin siya kilala ng PSG, mga PSG commanders. Paano mangyayari yun? Hindi ka pulis, hindi ka sundalo, pero naging PSG ka. Imposible yun. Hindi naman nag-hire ng private security yung Presidential Security Group o Presidential Security Command. Diba? Kaya kalokohan talaga yung mga pinagsasasabi niya. Sabi pa niya, tinawagan daw siya ni Pangulong Duterte, i-deliver daw ang 1 bilyon. Ano yun? Sa aming katagal-tagal na pagiging Assistant Secretary, Undersecretary, ang ating Congresswoman Cardema, matagal tayong pinapatawag sa Malacanang ng ating administrasyong Duterte. Hindi nga nagse-cellphone si Pangulong Duterte, lahat inuutos lang kina Secretary Bongo, Senador Bongo at sa mga PMS, Presidential Management Staff. Kaya sinasabi ni Madriaga na tinawagan ako ni Pangulong Duterte para i-ensure ko na-deliver ko yung 1 bilyon. Sino ka? At ano yun? Abnormal. Diba? Walang ganun. Hindi nagse-cellphone yung Pangulo ng Pilipinas tapos ikaw tinawagan. Hindi ka sundalo o pulis tapos sasabihin mo PSG ka. Anong nangyari? Nag-hire ng private security yung PSG. Tapos ang kaisa-isa mong picture kasama si Sara Duterte, yung araw na naging vice president siya, nagpa-picture na 3,000 tao maghapon sa tabi niya. Yun ang kaisa-isa mong picture. Ano yun? Diba? Alam niyo na kung matalino kayo, nagsisinungaling yung tao. Walang matalinong Pilipino maniniwala doon sa pinagsasasabi niya. Correct. Agree. Wala talaga yun. Nakausap natin yung ibang miyembro ng pamilya Duterte. Sabi,
Ronald, di nga natin kilala yun. Sino yun? Oh, see? O, di ba? Ano ba? Tapos yung Running mga witness. abogado niya, kung humarap, akala mo, di ba? Dapat madisbar yung ganun eh. Hala ka, Yung mga abogadong alam mong nagsisinungaling yung kliyente mo, pero pinapanindigan mo. Di ba? Iba yung yung binibigyan mo ng tsansa na innocent until proven guilty. Mga ganun. Iba yun. Isa yung Pero alam mong nagsisinungaling sinungaling. yung kliyente mo, kung ano-ano nung kine-claim patungkol sa bansa, tapos ikaw sinasakyan mo, dapat madisbar ka. Hala ka. Alam mo nagsisinungaling eh. Alam mo gumagawa ng kalokohan eh, tapos ikaw ang nagtataguyod ng kalokohan, di ba? Kaya yan, yung kay Madriaga, wala talaga yan. Nasabi ba yan ang star witness sa impeachment? Sige, i-ano nyo lang. Papanoorin lang ng taong bayan. True. Alam naman ng taong bayan. Si Inday Sara Duterte ang nakakuha ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng bansa. Correct. Si Inday Sara Duterte hanggang ngayon ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Agree. Sa buong Pilipinas. Kahit na binibigyan ng napakaraming batikos, napakaraming troll accounts ang bumabanat. Bakit ganun? Ba't ang Pilipino pinagkakatiwalaan pa rin, most trusted pa rin sa lahat ng survey ang ating Pangulo Inday Sara Duterte? At nararapat lang siya maging Pangulo. Una, pinagkakatiwalaan siya ng taong bayan. Pangalawa, talagang merong political will ang mga Duterte. Agree tayo. Lumalaban sa teroristang NPA, lumalaban sa mga durugista at kriminal na nangingidnap at nanggagahasa at naghahasik ng terorismo sa bansa. Hindi ba dapat ganon ang ating mga leader? Dapat ganon, di ba? Yung mga politiko kasi nabibisi, di ba? Nabibisi sa kung ano-ano, kalokohan sa gobyerno at kung ano-ano pa. Pero ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ating Pangulo Sara Duterte, kahit ano pang ikinakabisi sa gobyernong trabaho, nandyan pa rin ang kanilang paniniwala na dapat maging aktibo sa paglaban sa mga kriminal, dorogista at NPA na terorista. Dapat. Sila ang kakampi ng ating mga tropa ng gobyerno at ng sambayan ng Pilipino. At naramdaman ninyo sa panahon ni Pangulong Duterte, ang mga kriminal ang takot at ang pamilyang Pilipino ay nakakagala sa gabi. Correct, agree. At pag-iwasay ang buhay ng ating bansa. Sa probinsya, day. Muli po, Chairman Ronald Cardema po, ng inyong Duterte Youth Party. So yun kabibig, yun ang isinare ni Ronald Cardema. Konting snippets lang. Snippets sa mga nagawa ng mga Duterte. Ngayon, yun nga sabi ni Cardema, yung si Madriaga, gagawin daw star witness ng mga, sino ba yun? Ay, ng mga makabayan ba? O na Trillanes, gagawing witness para talaga mapa-impeach si Pipi Sara. Pero I'm not sure kung mapa-impeach si Pipi Sara kasi yung ibang kongresista parang nag-iisip-isip na. Isip-isip na sila kasi ayaw nilang matulad sa mga kongresista noon na tumakbo noong 2025 pero hindi na nakabalik sa posisyon. May mga politiko na nagpirma sa impeachment ni Pipi Sara, tumakbo, pero hindi na nakabalik sa kanilang posisyon. Yung iba naman nakabalik dahil lang sa COMELEC. Kaya nag-isip-isip na sila. Of course, mag-isip-isip ka talaga. Si BBM, patapos na ang termino. Si Pipi Sara, magsisimula pa lang. So, saan ka? Magtimbang-timbang ka ba? Kung ako politiko, magtimbang-timbang dyan ko, saan ako papanig? Sa yung matatapos na ang termino na walang nagawa, tapos negative trust ratings, may maaasahan ba akong makuhang suporta ng mga tao kung itong presidenteng ito ma-maintain ang negative trust rating? Negative trust rating na yan ha. Kumpara dito sa pinapa-impeach pero mataas ang trust rating, mataas ang satisfaction rating, performance rating. So dito na lang ako kasi mas maraming maaawa kay Pipi Sara, mas maraming magmamahal kay Pipi Sara. So para secure ang aking posisyon sa 2028 ay maging balimbing na lang ako. Pero nung ka, Pipi Sara,
Alam na niya kung sino ang balimbing, alam na niya kung sino ang para sa kanya, at yung mga nagmamaskara. Alam na ni Bibi Sara. Alam niyo, itong PBBM administration, ito yung preparation ground ni VP Sara. Pag siya nang uupong presidente, alam na niya kung sino yung mga kurakot, alam na niya ang mga politiko na hindi niya pwedeng makausap, hindi niya pwedeng makatrabaho, at dapat mabigyan ng leksyon. Kasi kung itong mga politikong ito mananatili sa posisyon sa 2028 at pag upo ni VP Sara, ganon pa rin ang ginagawa, naku, magtago na lang kayo. So yun lang kabibig ang ating Tislebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Congratulations sa defense team na pinangungunahan ni Atty. Kaufman. Parang iba na ang stepping stone na to. Sana yung 78 items na i-add nila Atty. Kaufman are strong evidences para mabasura na yan nasa ICC na mga kasukaso ng PRRT. Ngayon kabibig no, malapit na pala hearing no, February 23, manoon tayo kabibig at mabigay tayo ng ating reaction. At totoo ba na si PRRT ay a-attend sa hearing? First time makikita natin si PRRT. Ano na kaya ang pamumukha niya, no? Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.